Isang pagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. At patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan. At tunay na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Kaya sa oras na ito, patuloy natin bigyan ng pinakamataas na kapurihan ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Galatians chapter 2 verse 20. Sabi po rito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Panginoon, tunay nga Lord na lahat ng pagsubok ay malalagpasan namin basta't palagi ka namin kasama at lagi lang kaming magtiwala sa iyo. Lord, tuloy mo kaming gabayan sa lahat ng oras. At ipakita mo sa amin ang plano mo para sa amin at matuto kami maghintay sa tinakda mong panahon para sa aming mga dalangin sa iyo. May the truth of Galatians 2:20 become a living reality in our lives, that it is no longer us who live, but Christ who live in us. Let your Spirit work within us to transform our heart, mind, and soul to be more like you. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon at sa kalakasan na binibigay mo sa amin para mapapurihan ka namin. Sa iyo lang po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. It's Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus.
but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Panginoon, tunay nga po na Ikaw ay tapat at mabuti sa aming buhay. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, na muli ay nabigyan ka namin ng kapurihan na nararapat sa iyo. Sa gagamitin mo, Panginoon, na magbibigay ng mensahe sa oras na ito, Panginoon, bigyan niyo po siya ng wisdom na nanggagaling sa iyo. At Ikaw lang, Panginoon, ang patuloy na maghari sa kanyang buhay. At sa mensahe po na maihahayag ngayong gabi, Panginoon, ay may isa pamuhay namin ito. At ma-share din sa iba at kami ay patuloy na maka-encourage, Panginoon, ng aming ibang kapatid sa pananampalataya sa aming pamilya at sa iba pang tao na nakakasalamuhan namin na hindi pa nakakakilala sa iyo. At patuloy mo kaming gawing instrumento na maipakita namin kung gaano kakabuti at katapat sa buhay namin. Patuloy mo pong pakilaman ang aming buhay, Lord, at sa bawat gagawin namin, Panginoon, ay tanging Ikaw lamang ang lagi naming maitaas at mapapurihan. Sa iyo lamang po ang kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. Kamusta po kayo mga kapatid? Malapit na po tayong bumalik sa church at ang renovation po natin ay hopefully matapos natin bago matapos ang October. At makapag-worship na po ulit tayo. Papasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng provision na binibigay niya sa iglesia, hindi lamang po sa financial, kundi pati maging sa mga tao na ginagamit po ng Panginoon para sa renovation ng iglesia. Patuloy niyo po kaming samahan, ipag-pray at i-desire na mag-take part sa sinisimulang pagsasaayos ng Panginoon sa ating iglesia. Naniniwala po akong bawat isa sa atin ay may gagampanan na parte para sa malaking gawain ng Panginoon na inilalaan niya at hinahanda niya para sa atin. Ngayong gabi po ay pag-uusapan natin ang isang verse sa Matthew na very familiar na po sa atin. No? Kasi madalas familiar na tayo sa isang bagay gaya ng dulo ng papel. Alam natin ang dulo ng papel ay diretso, matalim at makinis. Pero sa ilalim ng microscope, ito ay magaspang, hindi pantay-pantay at mas madetalyado. Sa mas masusing pagtingin ay mas nauunawaan natin ano ang materyales at na-appreciate natin ang detalye at ganda nito. Ngayong gabi po ay ang ating gagawin ay susuriin sa paggabay ng Panginoon ang isang very common na verse sa Biblia. Marahil ay pamilyar na po ang marami at hihimayin natin upang makita at maunawaan ng lubos. Ang verse po natin, ang teksto po natin ngayong gabi ay Matthew 11 verse 28 to 30. Basahin ko po. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Sa Tagalog po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang background po ng Matthew 11 verse 28 to 30, una ang audience ni Jesus po ay karamihan ay Hudyo o mga Jew. So verse 20 to 24, dinenounce po ni Jesus ang mga towns na nakasaksi ng mga miracles
ngunit nag-fail sila na mag-repent. So, sa verse 25 to 27, nagsalita si Jesus tungkol sa hidden wisdom that is revealed to little children. At sa verse 28 to 30 ay nagbigay siya ng imbitasyon at nag-unveil siya ng kanyang puso. Sa verse po na ito, mapapansin nyo, meron dalawang rest na binabanggit. So, isang rest na ibinibigay at isang rest na natatagpuan. Okay, so, ang una po natin tatalakayin ay yung first rest. Okay, so come to me. Ito po ay isang simpleng salita lamang, pero punong-puno po ito ng kahulugan. To come is to leave one thing and to advance to another. Ang Panginoon po ay nag-iimbita na tayo ay lumapit sa Kanya. Okay? Ang invitation po niya ay present, ibig sabihin, come now, hindi bukas, hindi kung kailan ka ready, hindi kung kailan hindi ka busy, kundi ngayon, present. Ito, ang kanyang invitation din po ay exclusive. Do nothing else. So, hindi natin kailangang may gawin pang iba, hindi natin kailangan mag-prepare, hindi natin kailangan mag-overthink, hindi natin kailangan mag-isip pa ng kung ano-ano. Ang gusto lamang po ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Anuman tayo, nasaan man tayo, lumapit tayo sa Kanya. At ang Kanyang invitation din po ay personal. Okay? Si Jesus po ang nag-iimbita sa atin, si Jesus po. Hindi po niya sinasabi na lumapit kayo o lumapit tayo sa mga pastor, lumapit tayo sa relihiyon, lumapit tayo sa doktrina, kundi ang sinasabi po niya ay lumapit tayo sa Kanya, ang ating tagapagligtas. So it is a personal trust to our personal Savior. Kung mapansin niyo po ay may malaking contrast ang imbitasyon ni Jesus sa panawagan ni John. Kung familiar po tayo sa panawagan ni John the Baptist. Kay John, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, wala pong pahinga doon. John commands a preparation of rest for the rest, but he has no rest to give to the soul. So, ang tanging nakakapagbigay po ay ng kapahingahan ay ang ating Panginoon. Para kay Jesus, kasunod ng pananampalataya sa Kanya ang kapahingahan. Now, pansinin po natin, notice, na it is come and not do. It is not even learn. Hindi rin siya take up my yoke. Although yan po ay nasa susunod na verse. Nasa tamang arrangement po siya. Ang una is just come. Okay? Without money, come. Without merit, come. Without preparation, come. It is just come. Come now. Come as you are. Come with your burden. Come with your yoke. Come as you are. And the promise shall be fulfilled to you. I will give you rest. Ngayon ang tanong po, sino po ang mga iniimbitahan na lumapit? Okay? Sabi po dito, all who labor and are heavy laden. Okay? Come is an invitation to all. Wala pong itinataboy ang Panginoon. Jesus drives no one away. Yet only those who knows His voice will respond to His call. Sabi po sa John chapter 10 verse 27. So, ang sabi po doon ay kilala ng Panginoon ang kanyang mga tupa, alam niya ang kanyang boses at sumusunod ito sa kanya. Okay, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Okay? Ang magre-respond lang po sa tawag ng Panginoon ay ang mga tupa niya. Okay? Although, ang imbitasyon po ay para sa lahat. Okay, on verse 25, sinabi ni Jesus that at that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise, understanding and revealed them to little children. Siguro po ay naiisip ng mga nakikinig kay Jesus. Na-determine na pala ng Diyos kung kanino niya i-reveal si Kristo. At base sa good pleasure ng God the Father ay lilinawin niya ito sa kanila habang sa iba ito ay nakatago. So, pwedeng isipin ng nakikinig kay Jesus na wala palang imbitasyon na para sa Kanya. Wala palang magiging kaginhawaan sa mga kagaya niyang nabibigatan at nahihirapang lupa.
Baka ito ang notion ng nakikinig. Kaya naman para itama at sagutin ang notion sa kaisipang ito, sinabi ni Jesus, "Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest." Lahat po ay iniimbitahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Pastor, di ba meron po tayong doctrine of election and predestination? So, wag na wag po nating iisipin gaano man natin nauunawaan o gaano man kaganda para sa atin ang doctrine ng predestination, ay mga ngahulugang hindi inoffer ang imbitasyon sa lahat ng tao. So, inoffer po at pinalapit po ng Panginoon ang lahat ng tao sa Kanya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lahat ng nahihirapan at nabibigatan ay tinatawag ng Panginoon ngayon na lumapit sa Kanya. Ang mabuting balitang ito ay para sa lahat. Kaya nga po, at tayo din naman ay commanded na go into all the world and preach the good news to all creation. Okay, so nililinaw po natin yan. Ngayon, tinawag po o inoffer po ang paglapit sa Panginoon para sa lahat ng tao. Ngunit sino ba ang makakalapit sa Panginoon? Ang sabi po dito, all who are weary and heavily laden. So ano po bang ibig sabihin ng weary at heavily laden? Ang sabi po dito, ang kopyaw o ang Greek na term ay means to exhibit great effort and exertion to the point of sweat and exhaustion, to physically become worn out or faint. Yun po ibig sabihin ng labor o ng weary. The work described by Kopyaw was left one so weary, it was as if the person had taken a beating. So parang pinahirapan ho talaga ng lubos ang isang taong masasabi nating weary. So figuratively, Kopyaw means to become emotionally fatigued or discouraged or to lose heart or to give up. Okay? Ang heavily laden or portizo ay isang figurative sense describes overburdening someone spiritually. Okay, so ito po ang kondisyon ng mga taong nakikinig kay Jesus noong panahon na yon. Sila po ay nagle-labor o nabibigatan sa pagsunod sa righteousness na iniisip nilang kaya nilang ibigay sa Panginoon at patunayan sa Panginoon. At the same time ay heavily laden sila sa lahat ng mga kailangan nilang sundin na tradisyon, na mga customs at mga rules and laws na nagpapahirap sa kanila ng lubos. Ang heavily laden po at ang paglilabor o yung weary ay hindi nangangahulugan na ito ay patungkol sa emosyon or overwhelmed with griefs and vexations of life. Hindi po ito. Ang kahulugan po nito ay patungkol sa pagsisisi ng isang tao dahil na re-realize niya na siya ay isang makasalanan. Okay? But those who grieve their sins and weary in heart because they always fall short of the righteousness demanded, para po sa kanila ito. They are carrying a heavy burden of following tradition and religion. Ito po kasi ang sitwasyon ng mga nakikinig sa Panginoon. Noong panahon na yon, nagpupurso sila ng pagiging matuwid sa abot ng kanilang makakaya, ngunit may bagabag kung nakakasapat ba ang kanilang ginagawa. At the same time, labis silang nabibigatan sa mga nire-require sa kanila ng relihiyon, ng mga pariseo, at ng kanilang mga laws at ng kanilang mga tradition. Nararamdaman nila ang pagkadismaya dahil ang kanilang paghihirap ay hindi nagbibigay sa kanila ng kapahingahan. Sila po ang tinatawag ng Panginoon. Those who don't feel they are weary of their sins, wala silang nararamdamang kabigatan at pag-aalala sa kasalanan, o kaya naman ay may kumpiyansa silang kaya nilang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling kabutihan, ay hindi mangangailangan ng magbibigay sa kanila ng kapahingahan. Ano po ba ang ibibigay na kapahingahan? Sabi po dyan, and I will give you rest. Okay, so come, says Christ, and I will give you rest. I will not show you rest
or barely tell you of rest, but I will give you rest. I am faithfulness itself, and I cannot lie. I will give you rest. Okay? Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Hindi po niya ito ipapakita lang, hindi niya po ito ikukwento lang, kundi ibibigay niya ng buo ang kapahingahan sapagkat siya ay tapat at siya ang kapahingahan. Rest is the most desirable good, the most suitable good, and to you the greatest good. Come, says Christ, that is, believe in me, and I will give you rest. I will give you peace with God and peace with conscience. I will turn your storm into an everlasting calm. I will give you such rest that the world can neither give to you nor take from you. Ngayon, pansinin po natin, ang sabi po ng Panginoon is, I will give you rest. So, I will give. Then rest is a gift. A gift is not a merit, but of grace. Wages and rewards are for those who earn, but a gift is a matter of charity. Kung sino man po ang nabibigat ang lubha at malinaw nang nakikita ang kabigatan ng kanilang kasalanan, hinihintay ka ng Panginoon ngayong gabi. Ibibigay niya sa iyo ang kapahingahan na hindi mo kayang makuha sa ganang sarili. Ibibigay niya sa iyo ito hindi dahil may kaya kang patunayan o may kaya kang ibalik sa Panginoon, kundi binibigay niya sa iyo ito dahil sa kanyang habag at awa. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya ngayon, kapatid, buong kagalakang ibibigay sa iyo ng Panginoon ang kapahingahan. Ang rest po na to ay hindi natin natatagpuan through experience. Ito pong first rest. Ito ay binigay sa atin all at once. Sa ating pananampalataya ay matatagpuan natin in an instant ang kapahingahan ng Panginoon. Sa next verse po ay may rest na matatagpuan o madidiscover natin. Ngunit ang rest na ito na pinag-uusapan natin, ang first rest, ay regalong ibinigay sa atin. Tinanggap natin ito at sa atin na ito magpakailanpaman. Ito ay kapahingahan na mararanasan na natin kaagad. Hindi bukas, hindi pagkatapos ng kamatayan, hindi kung kailan tayo umuunlad, kundi isang kapahingahang ibinigay sa atin sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesus. So ano nga po ba ang unang pahinga na ito? Kung tumanggap tayo ng kapahingahan, sino ang tumanggap ng hatol sa ating mga kasalanan? Nawala ang kabigatan, ngunit sino ang kumuha? Nawala ang pamatok na nagpapahirap sa ating balikat, ngunit sino ang nag-angat? Hindi ba't si Jesus? Kung kaya naman po, handa tayong papurihan siya ng ating buong puso at buong kaluluwa. Malinaw sa atin na nairegalo sa atin ang kapahingahan sapagkat may Jesus na nagsakripisyo ng kanyang sarili. Tinanggap ang kahihiyan at pinagdusahan ang kaparusahan ng kasalanan na dapat sana ay para sa atin, upang sa panahon na maramdaman natin ang bigat at kahihiyan ng kasalanan, ay may nakahandang kapahingahan para sa atin. Purihin po ang Panginoon. He bore the unrest that you might have the rest, and you receive rest this day as a free gift from Him. Ngayon po ay pupunta tayo sa second rest. Sabi po nung kasunod na verse, take my yoke upon you, dahil for my yoke is easy and my burden is light. Okay? Ang yoke po o zugos, it was a properly wooden bar over the neck of a pair of animals, now usually a bull. So ang kalabaw po o baka, joining them to pull together. Figuratively, a connector which unites two to move or work as one. Okay? Hindi niyo po ba natanong na, di ba't ako'y pinalaya na ng Panginoon sa aking pasanin at kahirapan? Inangat niya yung yoke na bit-bit ko dati at yung burden na bit-bit ko. Ibig bang sabihin ay kailangan kong pumasan ulit? Kasi ang sabi dyan ay take my yoke. Okay? Opo, so kailangan nating magsimulang magsumikap at pumasan. Pero hindi ba't nakatagpo na ako ng kapahingahan sa pag-alis ng Panginoon sa kabigatan ng aking mga kasalanan at sa kahirapan ng pagiging makasalanan? Sinasabi sa atin ng Panginoon, muli tayong makakatagpo ng kapahingahan sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang bagong pamatok
at pagbuhat ng bagong pasanin. Okay? Our yoke was hard, but Christ's yoke is easy. Our burden was heavy, but Christ's burden is light. Paano ba natin may illustrate na pagkatapos ng pahinga ay kailangan ulit bumuhat ng pasanin upang makatagpo ulit tayo ng kapahingahan? Alam niyo po, from 1942 to 1945, tayo po ay inoccupy ng mga Hapon. Napakaraming sundalong Pilipino at Amerikano at sibilyang Pilipino ang namatay at nagdusa sa panahon na ito. Isang madilim na parte ng ating history. So humigit kumulang 100,000 na tao po ang namatay sa panahon na to. Sumuko ang mga Amerikano sa Bataan noong 1942. Nagkaroon tayo ng puppet government na under pa rin sa impluensya ng mga Hapon. At pagkayari noon, napakaraming atrocities o kalupitan ang ginawa ng mga Hapon sa Pilipino. Nirape ang mga Pilipina, merong pangmumolestya, merong pagdukot at pagpatay, at merong kaliwat kanang massacre. 1945, natapos ang madilim na kasaysayan po na ito sa Pilipinas. Nagkaroon ng kapahingahan ng mga Pilipino sa kasamaang dulot ng mga Hapon. Ngunit hindi matatapos ang pahinga sa pagiging malaya lamang sa mga Hapon. Kailangan pasanin ng mga Pilipino ang isang bagong simula. Pagtatayo ng bagong gobyerno, pagsasaayos ng mga nasira ng giyera at pagtutulong-tulong ng mga Pilipino upang makatayo tayong muli at matagpuan ang tunay na pahinga kung saan tayo ay isang bansang malaya na kayang pamunuan ang kanyang sarili. Okay? Nung pinalaya tayo sa ating paniniwalang kaya nating iligtas ang ating mga sarili at pinalaya tayo sa pang-aalipin ng kasalanan, nakatagpo po tayo ng kapahingahan. Ngunit hindi tayo kailangang huminto sapagkat may kailangan tayong gawin sa regalong ibinigay sa atin ng Panginoon, sa regalong ating tinanggap. Kailangan nating magpatuloy. Yamang ang pamatok ay sumisimbolo sa mga bagay na kailangan nating pagsumikapan at ang pagpasan ay marka ng pagtitiis na kailangan nating gawin sa pangalan ni Kristo. Sapagkat kailangan patuloy na magsumikap at magtiis ang isang tao dahil kung hindi, ang kanyang espiritu ay hindi lalago at uunlad. Ang espiritong hindi lumalago ay malayo sa tunay na kapahingahan. This is a rest in service. He who is a Christian will not find rest in being idle. There is no unrest greater than that of a sluggard. If you would rest, take Christ's yoke, be actively engaged in His service. Kailangan natin maglingkod sa Panginoon, voluntarily, sapagkat papasanin natin ang kanyang madaling pamatok, hindi dahil tayo inuutusan ni pastor, o ni brother, o ni sister, kundi kusang loob natin itong gagawin. Dahil malinaw sa atin na may kapahingahan sa paglilingkod na ito. Tinatanong natin sa ating sarili, ano ang pwede kong gawin para sa Panginoon? Ano ang pwede kong i-commit para sa Kanya? At kapag luminaw sa iyo kapatid, kung ano ang dapat mong gawin para sa Panginoon, ang kabuuan ng iyong pagkatao ay gagawin ng lahat para kay Jesus. Huwag nating hanapin ang kapahingahan sa enjoyment o excitement ng isang relihiyon. Huwag nating hanapin sa ganda ng church, sa laki nito, sa dami ng members, o sa ganda ng programa nito ang kapahingahan. Hanapin natin ang kapahingahan na ito sa pamatok ni Jesus na buong pagmamahal nating papasanin sapagkat ito ay magaan sa ating leeg. Kailangan nating tandaan na sa kabila ng pagiging madali ng pamatok na ito ay kaisa tayo ni Jesus sa kanyang pasanin. Kailangan maunawaan na sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod, hindi maiiwasan ng may mga taong kumukontra, may mga taong umuusig, at may mga taong kumukutya sa ating pananampalataya. Ito ay may mga pasaning tatanggapin natin ng may pasasalamat sapagkat magaan lamang ang pagpapasakit para kay Jesus at isang karangalan ang pagtindig sa katotohanan. Ang kapahingahan ng Kristiyano ay hindi natatagpuan sa kaduwagan, kundi sa katapangan. Hindi ito sumasandal sa kadalian, kundi buong loob nitong haharapin ang pagtitiis para sa katotohanan. Sa paan ng kanyang tagapagligtas ay matatagpuan niya ang kanyang kapayapaan.
At sa paglilingkod niya para kay Jesus, matatagpuan niya ang kanyang kapahingahan. Sa pagpasa ng bago at madaling pamatok, meron tayong dapat matutunan. Sabi sa next verse, learn from me, mantano sa Greek, means to genuinely understand and accept a teaching, to accept it as true and to apply it in one's life. It was sometimes used for acquiring a lifelong habit. Okay? Sa pagtanggap ng regalo ng kapahingahan, ay may kailangan tayong matutunan at ma-realize natin, napakadami pa palang madidiscovery sa regalong ito na tinanggap natin sa Panginoon. Madidiscovery natin na mas marami pang dahilan para magmahal ang ating kapwa at magpanatili ng kapayapaan. Tayo ay natututo, tayo ay naghahanap, at tayo ay nakakasumpong sa Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng lanseta o Swiss knife? Yan, pwede ko pong ikumpara dito yung regalong natanggap natin sa ating Panginoon. Sa una ay masaya nating tinanggap ito. Puno tayo ng pagpapasalamat at gratitude sa Panginoon sapagkat sa kahit anong pagsisikap natin ay hindi naman natin kaya makakuha ng Swiss knife. Okay? Nang pagkayari nito, sisimulan nating i-explore yung Swiss knife na binigay sa atin. Isang araw, makakakita tayo, meron palang screwdriver dito. So, eksakto para sa screw na gusto kong higpitan. Sa paglipas ng panahon, matututunan mong meron pala itong gunting. Isang bagay na hindi mo nakita noong una mo itong tinanggap, ngunit nauunawaan mong nakahanda rin pala ito para sa iyong kapakinabangan. Okay? Jesus Christ gives us all the rest we can ever enjoy. Even heaven's rest lies in Him. But after we have received Him, we have to learn His value and find by the teaching of His Spirit the fullness of the rest which He bestows. Sa mga nakikinig po ngayon, kung tinanggap man ninyo ang regalong ito kahapon or 15 years ago, natutunan nyo na po ba ang ganda ng regalong ibinigay sa inyo ng Panginoon? May natagpuan po ba kayo sa Swiss knife na lubhang kapaki-pakinabang sa inyong buhay? Binigyan tayo ni Jesus ng kapahingahan. Ngunit natagpuan na ba natin ang mas malalim na kapahingahan ng ating puso? Para sa atin ito, kasama ng regalong tinanggap natin sa Panginoon. Ngunit hindi natin ito mauunawaan, ma-enjoy at maipagbubunyi kung hindi pa natin ito natatagpuan. Handa ba tayong matuto kay Jesus upang matagpuan natin ito? Bakit ba natin kailangang matutunan? Upang magaling at matalino? Hindi po, kundi para matuto sa kanyang puso. At ano po ba ang puso ni Jesus? Sabi po dyan, for I am gentle and lowly in heart. Gentle, praus, describes those who are of quiet, gentle spirit. It exhibits a freedom from malice, bitterness, or any desire for revenge against others. Ang lowly naman po o yung tapeinos means low, not high, not rising far from the ground. It speaks of one's condition as lowly or low degree. It is a word for contempt, okay? To be low on the social scale, to know poverty, or to be socially powerless was seen as shameful. Okay, so yun po ibig sabihin ng mga salitang ginamit dyan na gentle and lowly. Okay, alam niyo po ba na sa buong Biblia, ito lang po ang kaisa-isang verse na nireveal mismo ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ang kanyang puso. Ang word na heart po dito ay hindi nagpe-pertain sa kanyang feelings. Okay? But it pertains to His innermost being. Yung heart po dyan is His innermost being. What makes you do what you want to do. Jesus said He is gentle and lowly in heart. Okay? So, pero this is not to confuse po na ang Diyos ay righteous at galit sa kasalanan. Okay? Parte rin po 'yon ng kung sino siya. Ngunit ang kanyang wrath ay kanyang response sa kasalanan ng tao. Okay? Bilang matuwid at patas na Diyos. Ngunit hindi po ito ang kanyang puso. Okay? Ezekiel 18 verse 32, sabi ng Panginoon,
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Okay? So Jesus said, I am gentle. Sabi niya, I am tender. Malambing ako. Sabi niya, hindi kita imamanipulate na maniwala sa akin. Hindi kita i-condemn. I will be patient with you. Gentle refers to yoke bearing. Kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, kailangan nating maging gentle. Dahil kung magpapatuloy tayong hindi malumanay, makikita nating walang kapahingahan dito. Kapag may pumuna sa ating ginagawa or nag-object sa ating sinasabi without gentleness, makikita natin ang proud spirit na dumidepensa. May inis tayo at madi-discourage at baka sumuko tayo sa paglilingkod. Ngunit dahil natututunan natin na ang Panginoon ay gentle, mas pipiliin nating hindi magalit. Mas pipiliin nating magpatalo. Mas pipiliin nating hindi magtampo. Mas pipiliin nating magpatawad at mas pipiliin nating tumahimik sa kabila ng mga kasinungalingan laban sa atin. Tanging sa pagiging gentle natin makikita na ang pamatok ng Panginoon ay madaling dalhin. The meek spirit in working only seeks to do good to others. It denies itself. It never expected to be well treated. It did not aim at being honored. It never sought itself, but purpose only to do good to others. Then Jesus said, sabi niya, I am lowly. Although I am the Almighty God, I am the most accessible person in the universe. You don't have to go to security with me. Kung minsan, gaya sa Pangulo, bago ka makalapit, napakadaming kailangang pagdaanan. May security, may request sa secretary, napakadami. Pero ang Diyos ng buong universo, ang Almighty God, sinasabi niya sa atin na siya ay accessible, napakababa niya. Kung makita mo ang sarili mo sa pinakamababa, pinakamahirap at pinakamagulong sitwasyon, sinasabi ng Panginoon, nandun ako para sa iyo. At sa pinakamahina at pinakamadilim na parte ng buhay mo, patuloy na higit na mas malakas at nagliliwanag ang pagmamahal ko sa iyo. Ang sinasabi ng lowly heart, not my will, but your will be done. Let God be glorified in me. Yun lang ang goal ng lowly heart. Mahirap, mayaman, may sakit o wala, pare-pares lang ito para sa atin. The lowly spirit does not seek after great things for itself. Natututunan nating makontento ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Kung wala mang magsabi ng magandang bagay tungkol sa akin o sa atin, ngunit pagdating ni Jesus ay sasabihin niyang, well done, good and faithful servant. Sapat na ito para sa lowly heart. The burden becomes light when we learn to be lowly. To catch the Spirit of Jesus is the road to rest. To believe what He teaches me is something. To acknowledge Him as my Lord is much, but to strive to be conformed to His character, not merely in its external developments, but its interior spirit. This is the grammar of rest. Learn from me, and you shall find rest for your souls. Kapag natuto tayo kay Jesus, ang matatagpuan natin ay spiritual rest. At ang rest o kapahingahan na ito ay hindi nakadepende sa anumang sitwasyon ng buhay. It is the Spirit of Christ within us that gives us the rest. It is from taking His yoke and learning from His heart that we truly find the inner rest that satisfies the soul. If you cannot rest in poverty, neither would you rest in riches. If you cannot rest in the midst of persecution, neither you would rest in the midst of honor. Sa ating pong pagtatapos, the first rest showed us that justification gave us rest from the burden of sin. The second rest showed us that sanctification continuously gives us rest from all the circumstances that the world will throw at us. In right proportion, this rest is given to us until such time that this will be perfect, a perfect rest in the glory of our Master. Inaanyayahan at pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayong gabi, para sa hindi pa nakakakilala sa Kanya,
at nabibigatan at nararamdaman na may kabigatan ng kanyang kasalanan, inaanyayahan ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Hindi kailangan ng kung ano paman, hindi kailangan matakot sapagkat maamo at mababa ang loob ng ating Panginoon. Tanggapin mo ang kapahingahang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sa mga nakakakilala na sa Panginoon, pinaalalahanan tayo na ang tunay na kapahingahan natin ay hindi matatagpuan sa kawalan ng ginagawa, kundi sa patuloy na paglilingkod, pag-o-offer ng ating buhay, at pagkatuto sa ating Panginoon. Patuloy niya tayong tinatama na sa kabila ng kahalagahan ng kaalaman, ang kahinahunan at kababaang loob ni Jesus ang dapat na makita sa ating mga buhay. Sabi po ni James Smith, "We can rest on His faithfulness, for He has been tried and found faithful. We can rest on His love, for He loves us to the uttermost. We can rest on His power, for it is ever engaged on our behalf. We can rest on His covenant, for it is ordered in all things and sure. We can rest on His blood, for it speaks peace, pardon, and acceptance with God. We can rest at His feet, for there we are safe and can never be injured. We cannot rest on our graces, on our comforts, on our friends and our possessions." Let us pray. Marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, na patuloy na binibigyan mong linaw, Panginoon, ng iyong mga salita sa amin. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan na ibinigay mo sa amin, na natagpuan namin sa iyo. Una, sa paglapit namin sa iyo, at pangalawa, sa patuloy na paglilingkod at pagdidevote namin ng buhay namin sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kakapusan, Panginoon, sa kabila ng aming limitasyon, na hindi namin kaya makuha ang kapahingahan na ito, ay nagsakripisyo ka, Panginoon, upang maibigay mo ito sa amin bilang isang regalo. Salamat, Panginoon, sa regalong tinanggap namin na ito, at dalangin ko ng bawat isa sa amin ay patuloy na siya sa atin ang regalong ito, Panginoon. I-appreciate namin, Panginoon, ano ang pwedeng pa nilang matutunan, ano ang pwede nilang makita at magamit sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, na sa patuloy na paglilingkod namin sa iyo, patuloy na ang makita namin ay ang iyong kababaang loob, Panginoon, at ang iyong pagmamahal sa amin na iyong mga anak. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay bigyan mo ng ability, Panginoon, na maging gentle, Panginoon. Alam ko mahirap, kahit sa aking personal na buhay, Panginoon, ay hindi ako kinakitaan bilang isang gentle person. Pero naniniwala ako, Panginoon, na nagpapatuloy ang buhay, nagpapatuloy ang pagbabago, ang transformation, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, na ang mga tinawag mo ay patuloy mong i-conform sa kung ano ang puso mo. Ikaw ay gentle and lowly, Panginoon. Dalangin ko na matutunan ito ng bawat isa sa amin. Dalangin ko na sa pagbabago na ginagawa mo ngayon sa iglesia, hindi pride ang makita sa amin, Panginoon. Hindi yung pride ng kaalaman o pride ng tama kami, Panginoon, na makita sa amin, kundi ang patuloy na kababaang loob, Panginoon, at patuloy na pagiging maamo, patuloy na magiging kahinahunan, Panginoon, ang makita sa aming mga puso. At makita mo ang patuloy na pagkukumit namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo sa bawat yugto ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin. Dalangin ko ang completion, Panginoon, ng renovation ng church sa pinaka mabilis na panahon na kaya, Panginoon,
upang kami ay magkita-kitang muli, ma-enjoy, Panginoon, ang katapatan mo sa iglesia at patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, lalo pa sa mga piniprepare mong mga gawain, Panginoon, na nakalaan para sa Truth and Life. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So wonderful, unfolding like the dawn, a wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary climb. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Write your holy truth of God alone. Darkness from the light, the enemy was seen. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known to all the words of life, the words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our